Sa loob ng 4 na araw, ang lungsod ng Maynila ay nagbago mula sa isang lugar ng kasiyahan tungo sa sentro ng pambansang takot. 34 na bagong kasal ang biglang namatay. Ilang oras lamang matapos ang kanilang kasal. Walang lason, walang sugat, walang senyales ng karahasan. Lahat sila ay malusog, masaya, at handa nang magsimula ng bagong buhay. Ngunit lahat sila ay namatay sa paraang hindi maipaliwanag ng lohika ng tao o ng modernong agham. Ang pulisya ay nalilito. Ang mga lider ng komunidad ay litong-lito, ang mga tao ay nagkakagulo, kahit ang lokal na pamahalaan ay hindi nangahas maglabas ng matibay na pahayag. Sino ang may kagagawan, ano ang motibo, at paano namatay ang dose-dosenang tao sa parehong paraan ng walang saksi? Hanggang sa kalaunan, isang investigador na nagngangalang Aris ang nakahanap ng isang bagay na nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Lahat ng biktima ay nawala ng parehong bagay, hindi ari-arian, hindi alahas, kundi isang bahagi ng katawan. Mula doon ay nabunyag ang isang pattern na matagal nang itinago. Isang bakas na nagdala kay Aris sa isang hindi inaasahang tao, isang taong matagal nang nasa gitna ng komunidad, ngunit hindi kailanman pinaghihinalaan. Ang tanong ngayon ay hindi na kung sino ang pumatay, kundi kung sino ang matagal na nating pinayagang magtrabaho sa likod ng kurtina ng kamatayan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button. Pagkatapos panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay napakaraming karunungan at mahalagang aral na sama-sama nating mapupulot. Huwag ding mag-atubiling isulat ang salawat sa comment box. Ang pinakamasayang araw ay naging pinakamakamamatay na araw. Ngunit sino ang makakapatay sa 34 na bagong kasal nang hindi nag-iiwan ng bakas? Ang Maynila, isang lungsod na matagal nang kilala sa kapayapaan ng mga turista, ay biglang naging isang lungsod na tila sinumpa ng isang bagay mula sa madilim na mundo. Sa loob lamang ng 4 na araw, nangyari ang isang bagay na hindi kailanman naiisip ng modernong tao. 34 na bagong kasal ang natagpuang biglang namatay sa parehong kondisyon at sa parehong oras. At ang mas kakaiba, lahat ay nangyari ilang oras matapos ang kasalan. Ang unang kaguluhan ay naganap sa Barangay Tondo. Isang batang mag-asawa na nagngangalang Lisa at Dino ang natagpuang patay na ang katawan ay nakasuot pa rin ang damit pangkasal. Walang sugat, walang dugo, walang senyales ng karahasan. Ang kanilang mukha lamang ang namumutla at ang mga mata ay nakabukas na malaki na tila nakakita ng isang bagay na hindi kayang sabihin ng tao. Hindi pa tapos ang pulisya sa pagsisiyasat sa kaso. Kinabukasan, 2 mag-asawa pa ang natagpuang patay. Pagkatapos, kinabukasan, 6 na mag-asawa. Sa ikatlong araw, 7 mag-asawa. At sa ika-4 na araw, ang Maynila ay nalubog sa takot ng 19 na mag-asawa ang natagpuang patay sa iba't ibang lokasyon. 34 na mag-asawa, 68 katao, 4 na araw, isang lungsod. Ano ba talaga ang nangyari? Nagdaos ng emergency press conference ang lokal na pamahalaan. Ngunit, bawat sagot ay tila kasinungalingan na binalot ng takot. Sa ngayon, nagsasagawa pa rin kami ng otopsya. Ang mga resulta ay nagsasabing walang senyales ng pananakit. Hinihiling namin sa publiko na huwag maghaka-haka. Tinitiyak namin na ligtas ang sitwasyon. Ligtas ang sitwasyon? Kung ang bawat pamilya na nagpakasal ay nauwi sa pagiging bangkay, nagsimulang maghimagsik ang mga mamamayan. Ang hashtag naman nila nakakatakot ay lumabas sa social media. Hinimok ng mga leader ng relihiyon ang mass exorcism. Ang mga may-ari ng wedding venue ay agad na nagsara ng walang takdang panahon. Ang Maynila ay naging isang lungsod na walang tunog ng musika ng kasal, ngunit puno ng bulungan ng takot mula sa bawat barangay. Sa Barangay Malibay, isang ina ang sumigaw nang makita ang kanyang anak na kararating pa lang, nagtanggal ng make-up pangkasal, ay bigla na lang bumagsak sa harapan ng pinto ng kwarto. Sa Binondo, isang lalaki ang biglang tumigil sa paghinga habang ginagawa ng kanyang asawa ang kanyang kape. Sinundan siya ng asawa ilang minuto pagkatapos. Sa Makati, ang mag-asawa na plano sana ang honeymoon sa Boracay ay namatay sa balkonahe ng hotel na tinutuluyan nila. At ang pinaka-nakakatakot ay ang lahat ng kamatayan ay nangyari ng walang tunog, walang gulo, walang paglaban. Tila ang kamatayan ay dumating na parang isang tao na kumakatok sa pinto at tumatawag sa kanilang pangalan isa-isa. Ang pulisya ay nawalan ng ideya.
Walang lason, walang bakas ng mapanganib na gas, walang senyales ng atake sa puso o matinding sakit. Paano namatay ang dose-dosenang malulusog na tao sa napakabilis na panahon, sunod-sunod at walang malinaw na dahilan? Sunod-sunod na tanong ang bumabagabag sa silid ng investigasyon. Ito ba ay mass murder? Ito ba ay ritual? Mayroon bang pattern na hindi nakikita ng ordinaryong tao? Kung ito ay sumpa, ano ang ginawa nila upang marapat ang kamatayan na ganito? Dinumog ng mga pamilya ng biktima ang istasyon ng pulisya, humihingi ng sagot, ngunit ang pulisya ay tanging oras lamang ang hiningi. Oras? Paano humingi ng oras kung ang mga biktima ay patuloy na dumarami araw-araw? Nagsimulang magkulong ang mga tao. Wala nang nangangahas magdaos ng kasalan. Ang ilan ay kinansela pa nga ang mga engagement. Natakot ang mga kabataan na magpakasal. Ipinagbawal ng mga magulang ang kanilang mga anak na magpakasal sa malapit na hinaharap. Ang kasal ay nagdadala ng kamatayan. Huwag muna kayong magpakasal. Hintayin ninyong matapos iyon, ang sabi ng mga mamamayan sa isa't isa. Ang salitang iyon, isang bagay na hindi nila nangahas na tawagin sa pangalan. Samantala, sa tahimik na istasyon ng pulisya, isang batang investigador na nagngangalang Brief Aris ang nakatingin sa malaking board na puno ng mga larawan ng mga biktima. Hindi niya matiis ang makita ang mga mukha na iyon. Lahat ay puno ng kaligayahan bago dumating ang kamatayan. Mahinang bulong ni Aris. May mali. Hindi ito ordinaryong kamatayan. Hindi ito aksidente. Hindi niya alam na kausap niya ang sarili, ngunit mayroon ding nakikinig mula sa ibang dimensyon. At sa gabing iyon, makukuha ni Aris ang unang sagot sa pinakawalang katuturang paraan. Ngunit, mula doon nagsimula ang lahat. Isang panaginip na hindi lamang panaginip, isang pagtatagpo na hindi lamang visual. Ito ay magiging pahiwatig o sumpa na magdadala sa kasong ito sa pinakamadilim na kailaliman. Tahimik ang kamatayan, ngunit dumating ang kanilang mga kaluluwa na may mensahe na lumalabag sa lohika ng mundo. Sa gabing iyon, mahina ang ulan sa bubong ng istasyon ng pulisya ng Maynila. Sa maliit na silid na tanging ilaw lamang ng mesa ang nagpapaliwanag, nakatulog si Aris sa silya. Matapos ang 2 gabi ng walang pahinga sa pag-eksamen sa datos ng mga biktima. Hindi niya namalayan na ang gabing iyon ay hindi ordinaryong gabi. Sa kanyang madilim na pagtulog, narinig ni Aris ang isang malabong tunog, ang malambing na tunog ng kulintang, ang tunog ng hangin na tila hindi hangin, ang mahinang tunog ng mga yabag na tila may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, bigla siyang napunta sa isang puting silid. Walang pinto, walang bintana, walang ibang tunog maliban sa tibok ng sarili niyang puso. Hanggang sa lumitaw ang isang figura, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 5, pagkatapos ay 12-dosenang. 34 na mag-asawa ang lahat ay nakatayo sa paligid niya. Lahat ay may putlang mukha, walang laman na mata at dumudugong tainga. Umurong si Aris sa takot. Napiyansahan ang kanyang hininga, ngunit ang kanyang mga paa ay nakakandado. Hindi siya makagalaw. Ang unang babae ay lumapit. Ang kanyang mukha ay umiiyak, ngunit walang tunog. Pagkatapos ay gumalaw ang kanyang labi, hanapin mo ang aming mga tainga. Pinikit ni Aris ang kanyang mga mata, nanginginig. Ang pangalawang figura ay lumapit. Ang kanyang boses ay paos. Kinuha niya ito. Pagkatapos kaming ilibing, ang ikatlong figura ay bumulong sa likod ng kanyang tainga. Ginamit niya ito para sa ritual. Isang ritual na hindi pa tapos. Gustong sumigaw ni Aris, ngunit hindi niya magawa. Biglang nagsalita ang lahat ng mga bagong kasal ng sabay-sabay. Ang kanilang mga boses ay umalinggaw-ngaw, lumundag at nagpagimbal sa mga buto. Hanapin mo ang aming mga tainga. Bago mamatay ang susunod na bagong kasal. Pagkatapos, itinuro ng isa sa mga figura ang kaliwa. Sa malayo, nakita niya ang isang bagay. Isang lumang bahay na gawa sa kahoy ang nakatayo ng mag-isa, puno ng itim na tela at manipis na usok na umakyat na tila isang baliktad na panalangin. Sa harap ng bahay na iyon, isang lalaking nakasuot ng puting kapaang nakatayo, nakatingin ng matalim kay Aris na may pulang mata na parang baga. Siya, ang malambing na boses ay nanginginig. Siya ang tumawag sa amin mula sa libingan. Tumalsik si Aris. Ang puting silid ay naging itim. Nahulog siya mula sa silya at nagising na humihingal.
basa ng pawis ang kanyang katawan. Tumingin siya sa paligid. Ang maliit na silid ay bumalik sa normal. Ngunit, mayroong isang bagay na nagpatayo ng kanyang dugo. Sa sahig kung saan siya natulog, mayroong sariwang lupa mula sa libingan. Nanginginig si Aris. Ano ang nangyari? Bakit narito ang lupa na ito? Totoo ba ang panaginip na iyon? Lalo siyang binagabag ng mga tanong. Paano nakarating ang mga kaluluwa ng biktima sa kanyang panaginip? Sino ang lalaking nakasuot ng puting kapa at ano ang ibig sabihin ng aming mga tainga? Simula ng gabing iyon, nagbago si Aris. Hindi na siya isang investigador na sumusunod lamang sa mga pamamaraan. Ngayon ay nararamdaman niyang konektado siya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Sinimulan niyang imbestigahan ang bawat detalye, suriin ang mga libingan, bantayan ang mga lumang bahay, obserbahan ang mga kilos ng mga lokal na mangkukulam. Hanggang sa kalaunan, natagpuan ni Aris ang isang maliit na pahiwatig. Isang lumang sako malapit sa libingan ng isa sa mga biktima na naglalaman ng mga labi ng lupa na malinaw na nahukay. At sa sako ay may pulang selyo, Benkel Batolesong ni Kaluis. Ang pangalan ay nanginginig sa kanyang bibig. Kaluis, isang matandang mangkukulam na kilalang nagsasagawa ng mataas na antas ng itim na mahika. Mahika na nangangailangan ng bahagi ng katawan ng tao. Napipi si Aris. Posible bang namatay ang mga bagong kasal hindi dahil sa sakit, kundi dahil tinawag ang kanilang mga pangalan sa isang itim na ritual? At mas nakakatakot pa, hindi ba ito ang katapusan, kundi ang simula? Ang Maynila ay hindi nalunti ang lupain, kundi lupain na naghihintay ng susunod na bangkay. Matapos ang panaginip na iyon, nagsimulang mapansin ni Aris ang isang bagay na dati ay hindi niya namamalayan. Dahan-dahang nagbago ang Maynila na naging isang syudad na nababalot ng takot. Ang mga wedding hall na dati ay puno ng tawanan at nagkikislapang ilaw ay ngayon ay madilim at nakakandado ng mahigpit na parang isang inabandonang gusali pagkatapos ng kalamidad. Ang mga nagbebenta ng palamuti sa kasal ay nagsara ng kanilang mga tindahan. Tumigil sa operasyon ang mga beauty salon at napakaraming cancellation ng kasal ang natanggap ng mga pari kaya natatakot na silang sumagot ng telepono. Walang nangangahas magpakasal. Walang nangangahas magdaos ng pista. Maging ang mga engagement ay nagsimula ng kanselahin. Huwag muna kayong magpakasal ngayon, bulong ng mga mamamayan sa isa't isa. Kung ipipilit nyo, handa kayong mamatay. Napakalakas ng takot na iyon. Hanggang sa ang mga nanay sa palengke ay tumingin sa mga mag-asawa na may takot sa kanilang mga mata. Tila nakakakita sila ng isang tao na ididiretso sa bitayan. 3 araw matapos ang panaginip ni Aris, dumating sa Maynila ang isang kilalang relihiyosong leader. Ang kanyang sermon ay naglalaman ng babala. Hindi ito sakit, hindi ito aksidente. May kamay ng tao o kamay ng demonyo sa likod ng lahat ng ito. Ngunit ang mas nagpatayo ng balahibo ay ang komento ng isang matandang kiay mula sa Alabang. Ang sunod-sunod na kamatayan ng walang sugat, ng walang tunog, ng walang paglaban ay karaniwang ginagawa ng mga summoner ng kaluluwa at iyon ay magagawa lamang ng isang mangkukulam na may napakataas na kaalaman. Ito ba ay isang mito lamang o isang pahiwatig na hindi dapat baliwalain? Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa isip ni Aris. Dahil ang boses sa kanyang panaginip ay nagsabi ng parehong bagay, tinawag niya kami. Pagkatapos kaming ilibing, paano makakatawag ng kaluluwa ang isang tao? Mayroon bang ganoong uri ng kaalaman? Kung, sino ang nangahas na isagawa ito at bakit mga bagong kasal ang naging biktima? Sa kabilang banda, nagsimulang makaranas ng kakaibang pangyayari ang mga mamamayan. Sa Barangay Tambo, ilang ina ang nagsabing nakarinig sila ng malambing na tunog ng kulintang paglagpas ng hating gabi. Bagaman walang anumang pista. Sa Barangay Paranake, 2 mamamayan ang nakakita ng isang figurang nakasuot ng puting kapa na naglalakad mula sa direksyon ng libingan. Ngunit ang figura ay nawala na lamang ng habulin. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Hindi lamang ito pagpatay, ito ay isang malaking ritual. May naghahanap ng tainga ng mga bagong kasal. May isang mangkukulam na nagpapaperpekto ng kanyang kaalaman. Nagsimulang ikonekta ni Aris ang lahat ng kwento na iyon sa panaginip na kanyang naranasan. Dumudugong tainga. Ang bagong kasal na tumawag sa kanya at ang lumang bahay na nababalutan ng itim. Lahat ba iyon ay imahinasyon lamang dahil sa stress o pahiwatig mula sa ibang mundo upang matagpuan niya ang salarin?
Ang malinaw, isang bagay ang tiyak, lahat ng hindi nakikitang ebidensya ay patungo sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng katinuan. Samantala, lalong nalilito ang pulisya. Lahat ng biktima ay namatay ng walang bakas. Walang ebidensya ng lason, walang problema sa puso, walang panlabas na sugat. Tila ang kanilang mga katawan ay pinatay hindi ng karahasan, kundi ng isang bagay na kumuha ng isang bagay mula sa kanila. Nagtanong si Ari sa kanyang sarili, posible bang may isang tao na kumuha ng buhay nang hindi hinahawakan ang katawan? Posible bang may isang tao na pumatay sa pamamagitan lamang ng ritual? Kung ito ay ritual, ano ang pangunahing sangkap nito at paano naging susi ang tainga sa kaalamang iyon? Sinimulan niyang pag-aralan ang itim na mahika ng mga Tagalog mula sa iba't ibang mapagkukunan. Natuklasan niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. May isang sinaunang ritual na tinatawag na dinig ng bagong kasal. Isang kaalaman na nangangailangan ng tainga ng bagong kasal. Dahil ayon sa sinaunang paniniwala, ang mga bagong kasal ay may pinakamalakas na tunog ng buhay. Kung ito ay totoo, kung gayon may isang tao talaga na nangungolekta ng tainga ng tao. At ang panaginip ay hindi guni-guni, ito ay babala. Ang susunod na tanong ay bumagabag sa isip ni Aris. Kung patuloy na namamatay ang mga bagong kasal araw-araw, nangangahulugan iyon na mayroong susunod na bagong kasal na target na. Sino sila? Ang panaginip ay hindi mensahe, kundi utos mula sa mga namatay na. Matapos ang unang panaginip, natakot si Aris matulog. Hindi takot sa masamang panaginip, kundi takot sa kung ano ang susunod niyang makikita. Ngunit, hindi kayang labanan ng katawan ng tao ang pagod. Isang gabi matapos suriin ang libingan ng mga biktima at makita ang lupang malinaw na hinukay, muling nakatulog si Aris sa opisina at dumating muli ang panaginip. Mas malinaw, mas malakas, mas totoo, muli siyang nasa puting silid na iyon. Ngunit ngayon hindi ito malinis na puti, may mansa ng dugo sa dingding, may bakas ng kamay na nakalmot. Tila ang silid ay ang lugar kung saan sinubukan ng mga biktima na tumakas bago sila mamatay. Isa-isang lumitaw ang mga bagong kasal. Wala na ang kanilang mga tainga. Ang itim na butas lamang na dumudugo ang nakanganga. Gustong tumakbo ni Aris, ngunit ang kanyang mga paa ay nakakandado. Nakatayo lamang siya nang walang magawa, tila ang kanyang katawan ay sa pilitang nananatili. Isang babaeng bagong kasal ang lumapit. Ngayon ay hindi siya umiiyak. Galit siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kinuha niya ang aming mga tainga isa-isa. Hindi habang kami ay nabubuhay, kundi pagkatapos naming mamatay. Naramdaman ni Aris ang lamig sa kanyang batok. Isa pang lalaking bagong kasal ang lumapit. Hinukay niya ang aming libingan habang natutulog ang aming pamilya. Pagkatapos itinuro ng ikatlong figura ang isang bagay sa likod ni Aris. Nang lumingon si Aris, nakita niya ito. Ang lumang bahay na gawa sa kahoy, ang parehong bahay tulad ng sa unang panaginip. Ngunit ngayon ay mas malinaw. May itim na bandila sa harapan nito, may sinaunang simbolo sa pinto nito. May manipis na usok na umalingaw na parang nakakulong na kaluluwa. At sa harapan nito ay nakatayo ang isang matandang lalaking nakasuot ng puting kapa. Ang kanyang mukha ay hindi makatao. Ang kanyang pulang mata ay direktang nakatingin kay Aris. Mula sa napakalayong distansya, nakita pa rin niya si Aris. Pagkatapos, sa isang boses na hindi tunog ng tao, sinabi niya, "Huwag kang makialam." Biglang tumama ang malakas na tunog ng kulintang sa tainga ni Aris. Nanginginig ang lahat. Sumigaw ang mga bagong kasal. Gumuho ang silid. Tumalsik si Aris. Nang siya ay magising, ang relo sa opisina ay nagpapakita ng 12 minuto. Ngunit may isang bagay na nagpalamig sa kanyang katawan. Puno ng lupa mula sa libingan ang kanyang manggas at sa kanyang mesa ay may maliit na piraso ng itim na tela, ang parehong tela na nakabalot sa bahay sa kanyang panaginip. Naglakad ba siya habang natutulog o dinala talaga siya sa lugar na iyon? Lalong dumami ang mga tanong. Paano napunta rito ang telang ito? Alam ba ng mangkukulam na iniimbestigahan siya? Bakit lumitaw ang mangkukulam sa kanyang panaginip? At ano ang ibig sabihin ng huwag kang makialam? Kinabukasan, nagpa siya si Aris na magsagawa ng lihim na imbestigasyon. Sinimulan niyang tanungin ang mga mamamayan tungkol sa lumang bahay na nababalutan ng itim. Lahat ng mamamayan ay agad na tumahimik.
Ang ilan ay umiling, ang ilan ay biglang tumakas. Ang ilan ay mahinang nagsabi, "Huwag mong banggitin ang bahay na iyon, kuya. Iyan ang bahay ni Kaluis." Ang pangalan ay tumama sa tainga ni Aris na parang suntok. Kaluis, isang maalamat na mangkukulam, bihasa sa mataas na antas ng itim na mahika, hinanap 20 taon na ang nakakaraan dahil sa magkaparehong kaso, ngunit hindi kailanman nahuli. Maging ang mga senior na pulis ay nag-aatubili na banggitin ang kanyang pangalan. Ngunit, hindi umurong si Aris dahil lumapit sa kanya ang mga biktima. Humihingi sila ng tulong. Humihingi sila ng hustisya. Binilisan ni Aris ang kanyang lakad patungo sa lokasyon ng bahay na iyon. Pinigil niya ang kanyang hininga habang lumalapit. Ang bahay ay eksaktong tulad ng sa kanyang panaginip, itim, tahimik, may tinatago na hindi dapat buksan. Ang huling tanong ay umalingaw sa kanyang isip, kung totoo ang panaginip ko, kung gayon sa loob ng bahay na ito ay mayroong isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan ng 34 na mag-asawa. At tama siya, napakatama. Dahil sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Aris ang unang pahiwatig na magdadala sa kanya sa isang malaking kaldero na puno ng 134 na tainga ng tao. Tapos na ang kanilang kamatayan, ngunit nagsisimula pa lamang ang mga ngaso ng tainga. Bagong umaga pa lamang nang bumalik si Aris sa lokasyon ng libingan ng isa sa mga biktima na lumitaw sa kanyang panaginip. Mahina ang kanyang mga hakbang, ngunit ang kanyang puso ay pumipintig na parang tambo ng digmaan. Ang tanging tunog lamang ay ang hangin at mga dahon na mahina ang pagdampi na tila nakikisaksi sa katotohanan na malapit ng mabunyag. Ang libingan ng mag-asawa ay mukhang ordinaryong libingan, bago, maayos, na may sariwang bulaklak. Ngunit nang yumuko si Aris at hipuin ito, nakita niya itong muli. Ang lupa ng libingan ay hindi kasing siksik ng ibang mga libingan. Maluwag ang istruktura ng lupa. Hindi ito dapat ganoon. Kumuha siya ng isang dakot ng lupa at tumindig ang kanyang mga balahibo nang matagpuan niya ang ugat na hindi normal na naputol. Tila may humukay mula sa itaas at sa pilitang pumasok. Sino ang nagbukas ng libingan na ito sa hating gabi at sino ang sapat na matapang na gawin ito nang hindi nahuhuli? Ang tanong ay nakabitin. Lalong bumigat habang lumalapot ang simoy ng umaga. Patuloy na nilibot ni Aris ang lugar ng libingan. Sa ilalim ng isang lumang puno ng kalatsotsi, nakatagpo siya ng isang maliit na piraso ng plastik na kalahating natatakpan ng lupa. Nang kunin, nanlaki ang kanyang mga mata. Plastic bag mula sa isang tindahan ng materyales sa konstruksyon na may pulang selyo, Bengkel Batolesong ni Kaluis. Ang pangalan ay muling lumitaw. Ang pangalan na binanggit pa sa kanyang panaginip. Ito ba ay nagkataon lamang? Talaga bang ang mangkukulam na lumitaw sa panaginip ang may kagagawan? Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang panaginip ay talagang mensahe mula sa ibang mundo? Isang tagapagbantay ng libingan ang lumapit. Putla ang kanyang mukha nang makita si Aris na sinisiyasat ang lupa. "Kuya, huwag mong galawin." Sabi ng mga matatanda rito, madalas daw may naririnig na kakaibang tunog sa libingan na ito tuwing gabi. Mabilis na lumingon si Aris. "Anong tunog?" Nilunok ng tagapagbantay ang kanyang laway. "Parang tunog ng piko. Parang may naghuhukay. Pero pag-check namin kinabukasan, wala namang tao." Sarado pa rin ang libingan, pero may ilang bulaklak na nagbago ng posisyon. Naramdaman ni Aris ang pagbagsak ng kanyang puso sa tiyan. Tunog ng paghukay sa libingan at ang lupang gumagalaw tuwing umaga. Ibig sabihin, may gumagawa ng mabilis, sanay na trabaho at kumukuha lamang ng isang bagay, tainga. Ang susunod na tanong ay tumama sa kanyang isip. Bakit tainga? Ano ang koneksyon ng tainga sa sunod-sunod na kamatayan? Nang bumalik si Aris sa opisina, matagal siyang umupo at nakatingin sa board ng kaso. 68 na larawan ng mga biktima ang nakahanay, nakatingin sa kanya na may mga mata na tila humihingi ng katarungan. At mula sa gitna ng mga larawan, bigla niyang naramdaman na mayroong isang itim na anino na nakatayo sa pagitan ng mga larawan, nagmamasid sa kanya. Biglang lumamig ang gusali ng opisina. Tila ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa tao. May isang bagay na nagbabantay mula sa likod ng pangyayaring ito. Isang bagay na nais tapusin ang ritual nito. At si Aris ngayon ang sagabal. Kapag hindi matumbok ng batas ang kadiliman, kailangan may pumasok dito.
Sa umagang iyon, hindi sinabi ni Aris sa sinuman ang kanyang mga natuklasan. Alam niya ang isang bagay. Kung ang salarin ay isang mataas na antas ng mangkukulam, kung gayon mayroon siyang mga tagasunod. At kung siya ay mag-ulat ng lantaran, maaaring mapanganib ang kanyang buhay. Kaya, pinili ni Aris na imbestigahan ng mag-isa. Nagpunta siya sa labas ng Maynila sa isang barangay na kilalang pinagmumultuhan, ang Setren Alas Jempal. Ang lugar na ito ay madalas na naugnay sa mga aktibidad na mistiko. Magkakalayo ang mga bahay na tila sinasadya upang itago ang isang bagay. Ang bahay ni Luis ay nasa dulo ng barangay bago ang kagubatan na walang sinumang nangahas na pasukin. Matapos ang takip silim, mula sa malayo ang bahay ay mukhang isang higanting itim na anino na naghihintay ng biktima. Pinigil ni Aris ang kanyang hininga, dahan-dahang naglakad. Ang bahay ay tila buhay, tila nakatingin, tila tumatawag. Nang makarating siya sa harap ng sirang kawayang bakod, napasigaw siya. Sa harapan nito ay nakasabit ang isang itim na tela na puno ng sinaunang simbolo na kalahating punit, katulad ng tela na natagpuan niya sa mesa ng opisina matapos ang ikalawang panaginip. Nagsimulang magkaugnay ang lahat ng piraso ng puzzle. Tela mula sa panaginip, lupa ng libingan, sako mula sa bengkel ni Luis, at ang bahay na ito, lahat ay tumuturo sa isang tao. Ngunit, kaya ba niyang hulihin ang isang tao na kinatatakutan pa ng pulisya ang pangalan? Habang sumisilip si Aris sa loob ng bahay, nakita niya ang isang malaking kaldero na nakatakip ng itim na tela. Mahina itong gumagalaw. Tila may gumagalaw sa loob nito. Pinigil ni Aris ang kanyang hininga. Ito ba ang kaldero ng handog? Kung totoo, ano ang nasa loob nito ngayon? Nakaimbak ba rito ang mga tainga? Biglang narinig ang tunog ng mga yabag mula sa gilid ng bahay. Mabilis na nagtago si Aris sa likod ng puno ng saging. Matigas ang kanyang katawan. Isang matandang lalaki ang lumabas. Kulubot ang kanyang mukha. Mahaba ang kanyang puting buhok at ang kanyang pulang mata ay parang baga. Luis, pinunasan ni Aris ang malamig na pawis. Kung alam ng lalaki na naroon siya, marahil ay hindi na siya makauwi. May dalang maliit na sako si Luis. Mula sa paraan ng kanyang paghawak, tila naglalaman ang sako ng isang bagay na mabigat at nakakadiri. Naglakad siya patungo sa kagubatan. Sinundan siya ni Aris mula sa malayo, hakbang-hakbang ng walang tunog. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, biglang tumigil si Luis. Namatay si Aris. Huminto sandali ang kanyang puso. Lumingon si Luis, tumingin ang diretso sa pinagtataguan ni Aris. Ang tingin ay hindi mali. Isang tingin na hindi tulad ng pagtingin ng tao. Isang tingin na tila alam niyang may sumusunod sa kanya. Bagaman si Aris ay nasa likod ng puno at hindi gumawa ng kahit anong tunog, ngunit mumiti lamang ng tipis si Luis. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng tao. Ang ngiting iyon ay tila nagsasabing, alam kong narito ka, ngunit ayaw pa kitang patayin. Nang walang anumang salita, nagpatuloy si Luis sa kanyang paglalakad patungo sa kagubatan. Dahan-dahang huminga muli si Aris. Ngunit ngayon ay alam na niyang alam ni Luis ang kanyang presensya. At iyon ay mas mapanganib kaysa sa anumang bagay. Bumalik si Aris sa bahay ng mangkukulam nang magsimulang dumilim. Tinitiyak na walang sinuman. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang bahagyang bukas na pinto ng kusina. Agad na tumama ang amoy ng lansa sa kanyang mukha. Mabahong amoy na halo sa isang asim. Amoy ng kamatayan na hindi maitago. Pumasok si Aris. Nanginginig ang maliit na flashlight sa kanyang kamay. Lumapit siya sa malaking kaldero. Ang itim na tela ay bahagyang punit na. Tila may humila mula sa loob. Sa tapang na tanging isang tao lamang ang nakakita ng napakaraming bagay na mistiko ang mayroon, binuksan ni Aris ang tela at halos mahulog ang flashlight. Sa loob ng kaldero ay nakita ang mga pinutol na tainga ng tao na nakasalansan, nakapatong-patong, basa pa, buo pa. Ang ilan ay may hikaw pa nga. Tinakpan ni Aris ang kanyang bibig, pinigilan ang kagustuhang sumuka. Mabilis siyang nagbilang. Dose-dosenang tainga na kung bibilangin ay papalapit sa bilang na 134, ang parehong bilang na binanggit sa panaginip. Ibig sabihin, hindi pa nagsisimula ang mangkukulam. Matagal na niya itong ginagawa sa loob ng maraming taon at ang mga biktima ay maaaring mas marami kaysa sa alam ng pulisya.
Pinunasan ni Aris ang kanyang mukha sa nanginginig na mga kamay. Kung 134 na tainga ang narito, kung gayon sino ang mga biktima dati? Mga bagong kasal din ba sila? Bakit hindi kailanman natagpuan ang kanilang mga kaso? Ito ba ay isang ritual ng libu-libong araw na naghihintay lamang ng pagtatapos? Lalong bumagabag ang mga tanong sa kanyang isip. Itinuro niya ang flashlight sa dingding ng kusina at nakakita ng isang bagay na nagpakawala sa kanya, ngunit ang kanyang katawan ay nakapako. Mga lukisan ng kamay sa dingding na may dugo na hugis bilog. Sa loob nito ay may simbolo ng tainga. Sa ilalim nito ay nakasulat ang sinaunang pananalitang Tagalog. Dinig ng bagong kasal, isang ritual patungo sa ikatlong mata. Naramdaman ni Aris ang panginginig ng kanyang katawan. Kung totoo ang ritual na ito, nangangahulugan iyon na si Luis ay bumubuo ng kapangyarihan na hindi maipaliwanag ng agham. Kapangyarihan na nangangailangan ng bahagi ng katawan ng tao, lalo na ang tainga ng bagong kasal. At ang ritual ay hindi pa tapos. Ang huling tanong na tumama kay Aris, kung mayroon na siyang 134 na tainga, gaano karaming biktima pa ang kailangang mamatay bago matapos ang ritual na ito? Ang bahay ay hindi lamang tirahan, kundi isang lugar kung saan inilalabas ang mga boses ng mga patay. Nakatayo si Aris sa madilim na kusina, tanging ang nanginginig na ilaw ng maliit na flashlight ang nagpapaliwanag. Sa harapan niya, ang malaking kaldero na puno ng tainga ng tao ay tila humihinga, naglalabas ng malambot na tunog na nagpatayo ng kanyang balahibo. Gusto niyang lumingon, tumakbo palabas, magulat. Ngunit may humawak sa kanyang mga hakbang. Bawat sulok ng bahay ni Luis ay puno ng mga simbolo. Mga simbolo na hindi pa niya nakita noon. Mga simbolo na kapag tinitigan ng matagal ay nagpapasakit ng ulo na parang hinahampas ng martilyo. Mula sa sala, mahina ang simoy ng hangin na nagdadala ng malabong tunog, tunog na parang bulong ng tao. Ngunit hindi malinaw kung saan ito nagmumula. Nilunok ni Aris ang kanyang laway. Sino ang bumubulong sa walang laman na bahay na ito? Nandito pa ba ang mga biktima? Nakikinig pa ba ang mga tainga sa kaldero? Ang tanong ay bumababa ng malalim. Alam niya na ang bahay na ito ay hindi lamang tirahan. Ang bahay na ito ay parang santuwaryo ng dalawang mundo, ang mundo ng tao at ang mas madilim na mundo. Naglakad si Aris patungo sa gitna ng silid. Makapal na alikabok ang nakakabit sa sahig na kahoy. Ngunit mayroong maliliit na mahahabang bakas ng paa. Bakas ng hubad na paa na tila sa isang bata. Kailan pa nakatira ang mangkukulam na may bata? Ito ba ay bakas ng biktima o isang bagay na iba? Ang bakas ay patungo sa isang silid na may bahagyang bukas na pinto. Pinigil ni Aris ang kanyang hininga bago dahan-dahang itulak. Walang laman ang silid, ngunit sa dingding nito ay nakasabit ang 12-12 ng larawan ng mga bagong kasal, ang parehong mga larawan ng mga namatay na biktima. Ang ilang larawan ay naputol ang bahagi ng tainga, ang ilan ay tinintahan ng pula. Ang ilan ay kumpleto pa rin na tila ang susunod na target. Napipi si Aris. Ibig sabihin, matagal nang tinitiktikan ng mangkukulam ang mga ito bago pa man sila magpakasal. Paano niya pinipili ang kanyang mga biktima? Mayroon ba siyang espiya? At sino ang susunod na bagong kasal na nasa listahan ng larawan? Sa ilalim ng maliit na mesa sa sulok ng silid, nakita ni Aris ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng tainga ng sanggol. Maliit, malambot, buo pa. Umurong si Aris ng 2 hakbang. Sanggol. Saan nanggaling ang sanggol na ito? Mayroon bang kaso ng nawawalang sanggol na hindi kailanman naiulat? Mas malaki ba ang ritual na ito kaysa sa mga bagong kasal lamang? Nang hawakan niya ang kahon, biglang humangi ng malamig na parang bumalot sa buong katawan niya. Kumurap ang flashlight. Pagkatapos, bumagsak, malakas na sumara ang likod na pinto. Tila may pumasok. Mabilis na lumingon si Aris. Wala namang tao. Ngunit biglang nagpakita ang buong bahay. Lumabas ang tunog ng kulintang mula sa dingding. Mas lalong naging malinaw ang mga bulong. Nanginginig ang sahig. May biglang dumagan sa dibdib ni Aris na parang hindi nakikitang kamay na gustong paalisin siya. Tinatanggihan ng bahay ang kanyang presensya o nagbibigay babala ang bahay. Marami ka nang nakita. Sa natitirang lakas, tumakbo si Aris palabas sa gilid na pinto.
Humihingal siya, putla ang kanyang mukha. Ngunit bago umalis sa bakuran ng bahay, lumingon siya. Sa bintana, isang mataas na anino na nakasuot ng puting kapa ang nakatayo, nakatingin sa kanya. Kinilabutan si Aris. Iyon ba si Luis o isang bagay na gumagamit ng kanyang mukha? Ang tanong na iyon ay sumunod kay Aris na parang anino. Nabuksan ang pinto, ngunit habang dumarami ang mga sagot, lalong nakakatakot ang susunod na tanong. Matapos makalabas sa bahay ng mangkukulam, nanginginig si Aris na bumalik sa kanyang sasakyan. Pinagana niya ang makina, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Nangingilabot ang kanyang katawan hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa pakiramdam na may sumunod sa kanya palabas ng bahay. Nang tingnan niya ang rearview mirror, nakita niya ang isang bagay na mabilis na gumagalaw sa likod ng sasakyan. Isang mataas na puting anino, hindi malinaw ang hugis. Kumurap siya. Nawala ang anino. Ito ba ay guni-guni? Sobra na ba akong pagod o talagang sinusundan ako ni Luis sa bawat hakbang ko? Nagpasya si Aris na bumalik sa opisina. Isinara niya ang pinto ng kanyang silid, tinitiyak na walang sinumang makakaistorbo. Maingat niyang itinala ang lahat ng kanyang natuklasan. Kaldero na naglalaman ng 134 na tainga ng tao, misteryosong bakas ng paa, mga larawan ng mga bagong kasal na target, kahon na naglalaman ng tainga ng sanggol, sinaunang simbolo, dinig ng bagong kasal, figura ng anino na nakasuot ng puting kapa. Habang siya ay nagsusulat, biglang kumurap ang ilaw ng kanyang silid ng 1 beses, 2 beses, 3 beses, pagkatapos ay namatay. Mabilis na inangat ni Aris ang kanyang ulo. Ito ay tiyak na ordinaryong pagkawala ng kuryente, ngunit hindi naniniwala ang kanyang puso. Sa likod ng kadiliman ng kanyang silid, nakarinig siya ng mahinang tunog na parang may bumubulong sa likod ng kanyang tainga. Huwag kang makialam. Umikot si Aris, sinindihan ang flashlight. Walang sinuman. Ngunit sa sahig nakita niya ang bakas ng basang lupa mula sa bahay ni Luis. Ang bakas ay hindi sa kanya. Ang bakas ay pumasok hanggang sa loob ng silid. Paano nakarating dito ang bakas na ito? Pumunta ba si Luis sa istasyon ng pulisya? Paano siya nakalusot sa bantay? Ito ba ay tao o isang anino na kayang gumalaw kung saan niya gusto? Isa-isang tanong ang gumagapang sa kanyang mga buto. Kinabukasan, bumalik si Aris sa kagubatan kung saan nawala si Luis. Gusto niyang mahanap ang maliit na sako na dala ng mangkukulam. Sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang bilog na bato ng alay na nakita niya kagabi mula sa malayo. Ngunit ngayon ay iba ang bilog na iyon. May sariwang dugo na tumutulo sa isa sa mga bato nito. Lumapit si Aris, kinilabutan ang kanyang damit. Nakahanap siya ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa tainga ng tao. Maliit na daga na may putol na tainga, buhay pa. Gumagapang sa sakit, natulala si Aris. Kung pinutol ng mangkukulam ang tainga ng ibang buhay na nilalang bilang pagsasanay, nangangahulugan iyon na ang ritual na ito ay umabot na sa huling yugto. Lumitaw ang tanong. Kung si Luis ay nagsasagawa ng huling ritual, sino ang susunod na biktima? Tumingin si Aris sa maulap na kalangitan. Malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang sentido. Nabatid niya ang isang bagay, hindi nagtatago ang mangkukulam. May inihahanda siyang isang bagay na mas malaki. At si Aris ay hindi sinasadyang napasama sa ritual na iyon. Kapag hindi nakikita ang salarin, hindi ibig sabihin na hindi siya nakatayo sa likod mo. Simula nang bumalik mula sa kagubatan, naramdaman ni Aris na hindi kailanman naging stable ang kanyang paghinga. Bawat sulok ng silid ay tila nagtatago ng mga matang nagbabantay. Bawat simoy ng hangin ay tila mga yabag na lumalapit sa kanya. Alam niya ang isang bagay, alam na ni Luis ang kanyang presensya, at mas malala pa. Hindi lamang alam ng mangkukulam. Sinusundan niya. Nang gabing iyon, nagpasya si Aris na suriin muli ang footage ng istasyon ng pulisya. Madilim ang silid na tanging ilaw lamang ng computer screen ang nagpapaliwanag. Pinabilis niya ang footage, naghahanap ng anumang kakaiba, anumang posibleng hindi napansin ng ibang opisyal. Nang magpakita ang oras ng 2:17 ng madaling araw, pinahinto niya ang footage. May isang bagay. Isang puting anino ang pumasok mula sa harap na pinto, naglalakad ng tahimik. Nang hindi binubuksan ang pinto, inilapit ni Aris ang kanyang mukha sa screen.
Dahan-dahang gumalaw ang anino na tila lumulutang, dumaan sa reception desk, pagkatapos ay nawala mismo sa harap ng pinto ng kanyang silid. Pinigil ni Aris ang kanyang hininga. Hindi ito tao. Paano siya naglalakad nang hindi hinahawakan ang sahig? Paano siya nakapasok nang hindi binubuksan ang pinto? At bakit siya dumating mismo sa aking silid? Ibinabalik niya ang footage, mabilis na umiikot ang kanyang isip. Kung ito ay si Luis, ibig sabihin, kaya nang mangkukulam na dumaan sa pisikal na bagay o nangangahulugan iyon na mayroong isang bagay na mas malakas na gumagalaw kasama niya. Pinalaki niya ang imahe sa anino. Biglang tumigil ang anino sa paggalaw sa footage at lumingon sa kamera. Naramdaman ni Aris na huminto ang kanyang puso. Ang mukha ay walang mata, tanging itim na butas na nakanganga. Ngunit, naramdaman niya na ang anino ay direktang nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng screen. Tila alam na ni Aris na nakatingin siya dito. Ibinaba ni Aris ang kanyang silya at halos mahulog. Alam niya na nanonood ako. Alam niya na nakita ko na ang kanyang lihim. Binabalaan ba niya ako o iniimbitahan ako sa kanyang ritual? Nang patayin niya ang footage, naramdaman niyang mas malamig ang silid kaysa dati. Tila may isang bagay na dumaan sa dingding at ngayon ay nakatayo ng malapit sa kanya. Dinampot ni Aris ang kanyang baril. Ngunit, alam niya na anuman ang humahabol sa kanya ay hindi isang bagay na kayang barilin. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid, kumurap ang ilaw ng koridor pagkatapos ay namatay. Ganap na madilim. Sa dilim na iyon, narinig ni Aris ang parehong boses tulad ng sa kanyang panaginip. Huwag kang makialam. Pinikit ni Aris ang kanyang mga mata. Alam niya na ang babala ay hindi upang manakot, kundi upang sabihin na kung patuloy siyang maghukay, papasok siya sa isang lugar na hindi na niya maiiwan. Ngunit hindi siya umurong. Dahil 34 na mag-asawa ang namatay at ang kanilang mga tainga ay inilibing sa kadiliman. Kung hindi siya kikilos, ang susunod na kamatayan ay naghihintay lamang. Ang huling tanong na bumagabag sa kanya ng gabing iyon, iniimbestigahan ko ba ang mangkukulam o hinahabol ako ng isang bagay na binuhay ng mangkukulam? Kapag bumukas ang madilim na pinto, hindi lamang mga lihim ang lumalabas, kundi isang bagay na matagal nang naghihintay na palayain. Kinabukasan, nagpasya si Aris na humingi ng suporta mula sa limitadong pangkat. 3 senior na pulis lamang ang pinagkakatiwalaan niya. Ang iba ay hindi sinabihan ng anuman hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan, kundi dahil sa takot na baka mayroong kasabwat o mas malala pa, baka sila ang maging biktima. Nang gabing iyon, 5:45 ng hapon, pumasok sila sa Barangay Setren Alas Jempal. Ang mga mamamayan na nakakita sa pagdating ng sasakyan ng pulisya ay tanging tumingin lamang mula sa malayo. Walang lumapit, walang nagtanong. Ang kanilang mga mukha ay nakakakilala ng takot na parang may nakakakilala sa amoy ng apoy. Nang huminto si Aris sa harap ng bahay ni Luis, huminto ang pag-ihip ng hangin, tumigil ang paggalaw ng mga dahon, nawala ang mga ibon. Tila huminga ng malalim ang buong barangay. Hawak ni Aris ang kanyang baril, ngunit alam niyang hindi ito gaanong magiging kapaki-pakinabang. Bahagyang nakabukas ang pinto ng bahay na tila inaanyayahan silang pumasok. Alam ba niyang darating tayo? Ito ba ay patibong? Handa na ba niyang tapusin ang kanyang ritual? Ang tanong ay tumama sa kalooban ni Aris. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim ang bahay, walang tunog maliban sa mahinang ugong na parang tunog ng pukyutan mula sa mga dingding. Ang pangkat ay pumasok isa-isa. Ngunit sa gitna ng sala, huminto silang lahat. Mayroong isang bagay sa sahig, isang bilog na dugo na may simbolo ng tainga sa gitna. Nilunok ni Aris ang kanyang laway. Iyon ang simbolo mula sa dingding ng kusina. Ngunit, ang bilang ng mga bilog ay dumami na ngayon. Mayroong 34 na maliliit na bilog na tila kumakatawan sa 34 na namatay na mag-asawa at isang malaking bilog sa gitna na walang laman pa. Ito ba ay bilog para sa susunod na biktima o para sa isang taong gumugulo sa ritual? Ako. Bigla mula sa likod ng silid ay narinig ang tunog ng kaladkad na parang may mabigat na bagay na hinihila. Binigyan ni Aris ng senyales ang pangkat na maghanda. Lumapit sila sa kusina, ang silid na naglalaman ng kaldero ng tainga. Nang buksan ang pinto ng kusina, sabay-sabay na umurong ang buong pangkat. Walang laman ang kaldero.
Walang tainga, walang dugo, walang anuman. Nawala ang buong laman ng kaldero. Nanigas si Aris. Saan napunta ang lahat ng tainga? Sino ang naglipat nito? Tapos na ba ang ritual? Inilipat ba niya ito sa mas malakas na lugar o sa huling lugar ng ritual? Ngunit bago pa man sila makahanap, biglang nanginginig ang buong bahay. Dum! Parang tunog ng higanting gong. Nabasag ang mga ilaw isa-isa, naglalabas ng tunog na tak-takti ang mga dingding. Tila may mahabang kuko na nangangalmot mula sa loob ng bahay. Umurong ang pangkat sa sala. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ito ni Aris. May nakatayo sa labas ng bintana. Puting kapa, madilim na mukha, hindi gumagalaw, hindi humihinga. Ang figura ay hindi tao, hindi multo, hindi mangkukulam, kundi isang bagay sa pagitan ng dalawa. Nang itutok ni Aris ang baril, nawala ang figura, hindi tumakbo, hindi gumalaw, kundi nawala na parang usok na nilamon ng kadiliman. Ang mga tunog mula sa bawat sulok ng bahay ay nagsimulang maghalo, bulungan, ungol, at tunog na parang maraming tao ang nagdadasal sa isang kakaibang wika. Tinakpan ni Aris ang kanyang mga tainga. Ngunit ang tunog ay hindi nagmula sa bahay. Ang tunog ay nagmula sa loob ng kanyang ulo. Hindi pa tapos ang ritual. Nakolekta na ang mga tainga. Napili na ang susunod na biktima. Napaluhod si Aris. Malamig na pawis ang tumulo. Naramdaman niyang tila libu-libong mata ang nakatingin sa kanya mula sa likod ng dingding. At sa kaguluhan ng tunog na iyon, isang pangungusap ang pinakamalinaw na narinig. Ang huling bilog ay para sa iyo. Nagulat na nagmulat ng mata si Aris. Tahimik muli ang bahay. Lahat ng tunog ay nawala ng biglaan. Nagtinginan ang pangkat ng pulisya sa kanya ng litong-lito. Wala silang narinig. Tiningnan ni Aris ang malaking bilog sa sahig. Nagsimulang maglabas ng manipis na usok ang bilog na iyon. Ang huling tanong ay tumama na parang kidlat. Kung ang huling bilog ay para sa akin, ano ang plano ni Luis para sa akin? Kapag nawala ang ebidensya, hindi ibig sabihin na huminto ang ritual. Maaaring nagsisimula pa lamang ang ritual. Muling naging tahimik ang bahay ni Luis matapos ang pagyanig ng kalikasan na nagpagalaw sa buong silid. Nakatayo si Aris na tulala sa harap ng malaking bilog ng dugo sa gitna ng bahay. Ang simbolo ng ritual na kani-kanina lang ay bumulong ng diretsahang banta sa kanyang isip. Ang huling bilog ay para sa iyo. Ngunit may isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa banta na iyon. Ang kaldero na dati ay puno ng tainga, ngayon ay wala ng laman. Maging ang mansa ng dugo ay nawala. Tila ang 134 na tainga ay nawala, naglaho, napunta sa ibang lugar, o nagbago ng anyo. Ang tanong na iyon ay bumagabag sa isip ni Aris. Saan napunta ang 134 na tainga? Sino ang naglipat nito? Umabot na ba sa bagong yugto ang ritual? Habang sinisiyasat ng pangkat ng pulisya ang buong silid, nilapitan ni Aris ang dingding na puno ng mga simbolo. Napansin niya ang isang bagay na dati ay hindi niya namamalayan. Bawat simbolo ng tainga ay may maliit na numero sa ilalim nito, 34 na bagong kasal ay nangangahulugang 68 tainga, kasama ang 66 pang tainga na hindi kilala ang pagkakakilanlan. Kabuang 134. Sino ang 66 na misteryosong biktima na iyon? Gaano katagal nang isinasagawa ni Luis ang ritual na ito? Mayroon bang mga biktima na hindi kailanman nabunyag sa buong panahong ito? Bigla ay tinawag ni Aris ang isa sa mga pulis mula sa likod na silid. Sir Aris, ano po ito, sir? Nagmadali si Aris na lumapit. Sa silid na iyon ay mayroong isang lumang aparador na nakakandado. Sinira nila ito at nang bumukas ang pinto ng aparador, tumahimik ang buong silid. Sa loob ng aparador ay mayroong 134 na larawan ng mga biktima, lalaki, babae, bata, matanda. At ang mas nakakatakot pa, gumagalaw ang mga larawan. Kumukurap ang mata ng mga biktima, nanginginig ang kanilang mga bibig. Ang ilan ay tila bumubulong ng isang bagay. Hysterically sumigaw ang mga pulis. Nahulog ang flashlight. Natulala si Aris. Tila huminto ang kanyang puso. Paano gumagalaw ang larawan? Nakulong ba ang mga kaluluwa ng biktima rito? Nakikinig ba ang mga tainga na iyon para sa mangkukulam?
Habang mas matagal siyang nakatingin, biglang nagbago ang isa sa mga larawan. Ang larawan ng mag-asawa na namatay 3 araw na ang nakakaraan ay lumitaw na may sugat sa bahagi ng tainga. Samantalang sa orihinal na larawan ay buo sila. Naakit si Aris na hawakan ito. Ngunit nang lumapit ang kanyang kamay, sumigaw ang larawan. Isang matinis na boses ng babae, napakatotoo na tila nagmula mismo sa tainga ng mga naputulan. Lahat ng pulis ay nahulog sa gulat. Umurong si Aris, nanginginig ang katawan. Bumulong ang larawan. Tapos na siya. Isa na lang ang kailangan niya. Isa pa. Ang huling biktima, ang huling bagong kasal o siya mismo. Hindi pa alam ang sagot. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi pa tapos ang ritual na ito at nagsisimula pa lamang ang pangangaso. Upang matigil ang ritual, kailangan mong malaman ang layunin nito. Ngunit ano ang mangyayari kung ang layunin ay mas nakakatakot kaysa sa iyong naiisip? Matapos matuklasan ang aparador ng mga buhay na bangkay, bumalik si Aris sa opisina dala ang ilang simbolo mula sa bahay ni Luis upang pag-aralan ng isang eksperto sa sinaunang kaalaman na nagngangalang kay Ireno na matagal nang naging referensya ng pulisya sa mga kasong mistiko. Ipinikit ni Ireno ang kanyang mga mata na tila sinusubukang piliin ang tamang salita upang hindi bumagsak ang lahat. Ang dinig ng bagong kasal ay isang sinaunang ritual na tanging ang pinakamataas na antas ng mangkukulam lamang ang pinapayagan na gawin. Isang ritual upang buksan ang pandinig sa supernatural, ang kakayahang makarinig ng mga tinig mula sa mundo ng kamatayan. Ngunit upang makuha ito, kailangan mangolekta ng mga tainga ng tao. Huminto si Ireno at tiningnan si Aris ng malalim, tainga ng bagong kasal, dahil sa araw ng kasal ang kanilang enerhiya ng buhay ay nasa pinakamataas na ruro. Natulala si Aris. Nagsimulang dumagsa sa kanyang isip ang mga tanong. Ibig sabihin, pinatay sila ni Luis dahil sa enerhiya na iyon. Bakit niya gustong marinig ang mga tinig ng mundo ng kamatayan? At ano ang koneksyon ng lahat ng ito sa 66 na biktima dati? Nagpatuloy si Ireno, kung nakolekta ng isang tao ang 134 na tainga ng tao, nangangahulugan iyon na narinig na niya ang maraming lihim mula sa dalawang mundo. Ngunit, mayroon pa ring huling yugto ang ritual na iyon. Inilapit ni Aris ang kanyang katawan. Ano ang huling yugto? Matagal na nanahimik si Ireno hanggang sa wakas ay nagsabi, kailangan pakinggan ng mangkukulam ang huling tinig ng isang taong hindi namatay dahil sa ritual, kundi namatay dahil piniling lumaban sa ritual. Nanginginig si Aris. Sino ang taong iyon? Tiningnan ni Ireno ng malalim ang mukha ni Aris. Seryoso, malalim, na tila tumatago sa kalooban. Ang taong iyon ay ang nakakakita ng mga panaginip ng mga biktima. Ang nakakarinig ng mga bulong ng ritual, ang nangahas pumasok sa bahay ng ritual ng walang pahintulot. Naramdaman ni Aris na huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo. Hindi, impossible. Ngunit ang mga salita ay hindi tumigil. Kailangan ni Luis ang huling tinig ng isang taong lumalaban. At ang tinig na iyon ay makukuha lamang mula sa taong nahipo na ng ritual. Naalala ni Aris ang mga panaginip na iyon, ang mga bulong na iyon, ang itim na tela sa kanyang mesa, ang bakas ng lupa sa kanyang silid, ang anino na sumusunod sa kanya. Ibig sabihin ako. Dahan-dahang tumango si Ireno. Aris, pinili ka ng ritual na iyon at tinitiktikan ka ni Luis. Naramdaman ni Aris na gumuho ang mundo sa kanyang paligid. Hindi lamang ang mga bagong kasal ang naging biktima. Hindi lamang ang kanilang mga tainga ang ginamit para sa ritual. Ngayon ay naging bahagi na siya ng ritual na iyon. Ang huling target, ang huling bilog. Ang huling tanong sa kabanatang ito ay umalingaw-ngaw. Kung ako ang huling biktima, paano ko matitigil ang ritual na simula pa lang ay pinili na akong mamatay? Kapag pinili ka ng salarin bilang biktima, ang tanging pagpipilian mo ay mangaso ng mas mabilis kaysa sa kamatayang naghihintay. Matapos marinig ang nakakatakot na paliwanag mula kay Ireno, hindi na naramdaman ni Aris ang kanyang sarili bilang isang investigador. Naramdaman niyang siya ay isang hinahabol. Tulad ng isang usa na hinahabol ng isang hindi nakikitang mga ngaso. Ngunit sa pagkakataong ito hindi siya tatakbo. Kung pinili siya ng ritual, kung gayon kailangan niyang pumili ng paglaban. Kailangan niyang maging unang humabol kay Luis bago tapusin ng mangkukulam ang huling bilog.
Nang gabing iyon, muling pinag-aralan ni Aris ang bawat ebidensya. Inayos niya ang pattern, oras, lokasyon, at mga simbolo na kanyang natagpuan. At isang bagay ang lumitaw, laging gumagalaw si Luis patungo sa kagubatan. Ang pinakamadilim na kagubatan sa Maynila ang Alas Purwo. Isang lugar na kinatatakutan ng kahit na matatapang na tao. Isang lugar na sinasabing sentro ng itim na mahika ng mga Tagalog. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang mundo. Ang tanong ay sumidhi sa isip ni Aris. Tinapos ba ni Luis ang rurok na ritual doon? Nasa loob ba ng kagubatan na iyon ang mga tainga? Kinontak ni Aris ang kanyang maliit na grupo. Ngunit halos lahat sila ay tumanggi. Ang ilan ay nagsabi pa nga na mga kakaibang tunog ang bumabagabag sa kanilang mga tahanan simula ng huling pagsalakay. Isa lamang ang nangahas sumama, si Brip Hakim, isang senior na investigador na nakakita na ng napakaraming kaso ng mistiko sa kanyang buhay. Kung hindi natin ito tatapusin, walang sinumang tatapos nito, sabi ni Hakim. Tumango si Aris. Naghanda sila. 2:03 ng madaling araw, pumasok sila sa Alas Purwo. Hindi pangkaraniwan ang kapaligiran ng kagubatan na ito. Hindi umiihip ang hangin, sobrang lamig ng hangin. Walang tunog ng kuliglig, walang ibon, walang ibang hayop. Hindi tahimik ang kagubatan na ito, kundi naghihintay. Ang mamasa-masang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila dahan-dahang gumagalaw, tila humihinga. Naramdaman ni Aris ang pagtindig ng kanyang mga balahibo sa braso. Hindi ito lugar ng tao, bulong ni Hakim. Ngunit patuloy na lumakad si Aris. Alam niyang narito si Luis. Nararamdaman niya ito. Matapos ang isang oras na paglalakad sa kagubatan, nakarating sila sa isang maliit na bukas na espasyo na napapalibutan ng mga lumang puno ng balete. Sa gitna nito ay mayroong malaking bilog ng bato, mas malaki kaysa sa bilog na nasa bahay ng mangkukulam. At sa ibabaw ng bato sa gitna ng bilog ay mayroong isang higanting itim na kaldero. At ang mga tainga ay bumalik. Lahat ng 134 na tainga ay nakasalansa ng maayos na parang mga bulaklak na inialay. Ngunit ngayon ay gumagalaw ang mga tainga, nanginginig, bumubukas at sumasara na parang humihinga. Halos mahulog ni Aris ang kanyang baril. Hindi ito ordinaryong tainga, sabi niya na nanginginig ang boses. Umurong si Hakim ng 2 hakbang. Ang tanong ay tumama sa kalooban ni Aris. Buhay ba ang mga tainga na iyon? Nakulong ba ang mga kaluluwa ng mga bagong kasal sa loob nito? Ano ang mangyayari kung matapos ang ritual na ito? Biglang humangin ng malamig na hangin na tumagos sa buto mula sa likod ng mga puno. Lumitaw si Luis. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang apog. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang kanyang mukha, kundi ang kanyang katawan. Hindi naglalakad ang katawan ni Luis kundi lumulutang. Ilang sentimetro lamang mula sa lupa at ang kanyang boses ay umalinggaw-ngaw na parang 2 tao ang nagsasalita ng sabay-sabay. Dumating ka upang kumpletuhin ang aking ritual. Itinutok ni Aris ang kanyang baril. Titigil ang iyong ritual ngayong gabi, sigaw niya. Dahan-dahang tumawa ang mangkukulam. Ngunit ang kanyang boses ay nagpagimbal sa mga puno sa paligid niya. Hindi, ikaw ang huling bilog at tinawag ko na ang iyong tinig simula nang marinig mo ang mga sigaw ng mga bagong kasal sa panaginip. Natigilan si Aris. Paano niya lalabanan ang isang taong nakakakilala sa kanyang isip? Isang taong kayang lumitaw sa kanyang panaginip. Isang taong marahil ay nakuha na ang bahagi ng kanyang tinig. Itinaas ni Luis ang kanyang mga kamay. Gumalaw ang mga tainga sa kaldero ng sabay-sabay na tila umiiyak. Tila humihingi ng tulong o nagbibigay babala. Tiningnan ni Aris ang mangkukulam at nagpasyang, hindi ako mamamatay para sa iyong ritual. Titigil ko ito. Ngunit isang tanong ang nanatiling malakas. Paano lalabanan ang isang ritual na pinili na siya bilang biktima? Upang malaman kung paano tapusin ang ritual, kailangang tingnan ni Aris ang nakaraan at ang nakaraan na iyon ay nakabaon kasama ang mga naunang biktima. Matapos halos mapatay sa kagubatan ng Alas Purwo, tumakas si Aris at Hakim sa magulong kalagayan. Hindi nila napigilan ang ritual ng gabing iyon. Ngunit, isang bagay ang natuklasan ni Aris, isang mahalagang pahiwatig.
Itinatago ni Luis ang isang bagay mula sa nakaraan sa mga libingan ng mga lumang biktima. Ang mga biktima na ang mga larawan ay nakita niya sa aparador ng bahay ng mangkukulam. 66 na misteryosong biktima, 66 na karagdagang tainga, 66 na buhay na nawala ng walang bakas. Kinabukasan, pinulong ni Aris ang limitadong grupo upang hukayin ang unang 6 na pinakakapanipaniwalang libingan. Ang lokasyon ay isang lumang sementeryo sa Barangay Tambo. Nang magsimula ang paghuhukay, isa-isang nagtipon ang mga mamamayan mula sa malayo. Walang nangahas lumapit. Ngunit nanood sila dahil sa takot at pagkausyoso. Ang unang hukay ay nagpatulala sa lahat. Ang balangkas sa libingan ay walang tainga. Ang buto sa paligid ng tainga ay pinutol ng napakalinaw. Hindi kinagat, hindi sinira, kundi pinutol sa pamamagitan ng ritual na pamamaraan. Tinakpan ni Aris ang kanyang bibig, pinigilan ang pagduwal. Ang pangalawang hukay, ikatlo, ikaapat ay lahat magkapareho. Ang 66 na biktima ay talagang nawala ng tainga at lahat sila ay namatay sa mga malalaking okasyon, kaarawan, pista, kapanganakan ng anak, araw ng kasal ng pamilya. Hindi pinili ni Luis ang mga biktima ng random. Pinili niya ang mga biktima batay sa sandali kung kailan ang enerhiya ng buhay ng isang tao ay nasa kanyang pinakamataas na ruro. Naalarma si Aris sa natuklasan na iyon. Ang 34 na mag-asawa ay ang huling ritual. Ngunit ang 66 na biktima dati ay ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Nang mahukay ang huling libingan, nakita ni Aris ang isang bagay na nagpakawala sa kanya ng oras na iyon. Ang parehong piraso ng tela tulad ng natagpuan niya sa kanyang mesa. Itim na tela na may simbolo ng dinig ng bagong kasal na nakabaon kasama ang huling biktima. Hinawakan ni Hakim ang tela at mahinang nagsabi, Aris. Ibig sabihin nito, isang bagay. Matatalim na tiningnan siya ni Aris. Ano? Nilunok ni Hakim ang kanyang laway. Putla ang kanyang mukha. Matagal ka nang minarkahan ni Luis, bago mo pa man natagpuan ang kanyang bahay. Hindi nagsimula ang huling ritual nang pumasok ka sa kanyang bahay. Nagsimula ang ritual na iyon nang bata ka pa. Nanlaki ang mata ni Aris. Naalala niya ang isang bagay. Isang alaala na kanyang itinago simula pa noong bata pa. Isang alaala tungkol sa isang matandang lalaking nakasuot ng puting kapa na humawak sa kanyang ulo noong siya ay malubha ang sakit. Isang alaala na akala niya ay panaginip lamang noong bata pa. Ngunit ngayon ay nagkakaroon na ng kahulugan ang lahat. Pinili na siya ni Luis noon pa. Siya ang huling tinig na kailangan marinig ng mangkukulam upang buksan ang pinakapanganib na ritual. Ang huling tanong sa kabanatang ito ay nagpatigas sa kaluluwa ni Aris. Kung pinili na ako simula pa noong bata, posible bang matigil ang ritual na tumatakbo na sa loob ng 12-dosenang taon sa malawak na lupain na sinasabing mayaman, mapayapa at puno ng kabaitan? May isang mapait na katotohanan na madalas nating ayaw aminin. Hindi palaging nagmumula ang kadiliman sa malalayong lugar. Minsan, lumalabas ito sa sarili nating bakuran. Sa isang tahimik na syudad tulad ng Maynila na dapat ay lupain para sa mga bagong kasal. Ang pagdiriwang ng simula ng buhay ay naging entablado ng pinakatahimik, pinakamisteryoso, at pinakamaramdamang kamatayan. Ngunit mula sa mga trahedya na iyon, mula sa katahimikan ng mga biktima, mula sa mga bulungan ng mga kaluluwa na hindi natin marinig, mayroong isang moral na mensahe na dapat magpagalaw sa dibdib ng bawat Pilipino. Hindi maaaring mag-isa ang kabutihan. Ang tapang lamang ang tanging panlaban sa kadiliman. Sa likod ng kaso ng 34 na namatay na mag-asawa, nakita natin ang isang bagay na mas malaki kaysa sa isang ritual ng mangkukulam, mas malalim kaysa sa itim na mahika, at mas nakakatakot kaysa sa kamatayan ng walang bakas. Nakikita natin ang kawalang malasakit. Natatakot ang mga mamamayan na magsalita, natatakot ang mga kapitbahay na magbigay ng patotoo, natatakot ang mga lokal na lider na gumawa ng desisyon. At marami sa atin ang natutulog ng mahimbing na iniisip na ang trahedya ay nangyayari lamang sa ibang lugar. Ngunit hindi ba ito ang simula ng pagkasira ng bansa? Kapag mas malakas ang takot kaysa sa konsensya. Kapag mas pinipili ang katahimikan kaysa sa pagkilos. Kapag pinababayaan ang maliliit na krimen hanggang sa maging bundok, doon sinusubok ang bansang ito. At doon nakatayo ang figura ni Aris.
Bagaman nanginginig ang kanyang katawan, bagaman ginugulo ang kanyang kaluluwa, bagaman puno ng anino ng kamatayan ang kanyang mga panaginip, nakatayo siya hindi dahil sa siya ay malakas, hindi dahil sa siya ay mahusay, kundi dahil alam niya ang isang bagay. May limitasyon kung saan hindi na dapat manahimik ang isang tao. Ang limitasyon na iyon ay kung kailan pinaglalaruan ang buhay ng tao, kung kailan tinatapakan ang halaga ng pagkatao, kung kailan ang madilim na ritual ay itinuturing na mas malakas kaysa sa moralidad ng bansa. Ang bansang ito ay naging malaya dahil sa tapang ng mga taong piniling lumaban ng natatakot ang lahat. Hindi naghintay ang mga bayani ng kaginhawahan, hindi naghintay ng utos, hindi naghintay ng green light. Pinili nilang kumilos dahil mas malakas ang konsensya kaysa sa banta. Kaya mula sa trahedyang ito ay may mensaheng nasyonalista na dapat nating buhayin muli. Kung bumagsak ang isang mamamayan, kung gayon ang buong bansa ay dapat tumayo upang itaguyod ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa mga namatay na mag-asawa, hindi ito tungkol sa ritual ng mangkukulam, hindi ito tungkol sa mga ninakaw na tainga ng tao. Ito ay tungkol sa dangal ng pagkatao ng bansa. Ang bansang Pilipinas ay hindi ipinanganak mula sa takot. Ang bansang ito ay ipinanganak mula sa tapang upang harapin ang imposible. Mula sa paniniwala na gaano man kalakas ang kadiliman ay dapat hamunin. Nang pumasok si Aris sa bahay ni Kaluis, alam niyang marahil ay hindi na siya makakalabas. Ngunit pumasok pa rin siya hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil ang kaluluwa ng bansang ito ay nakasulat na sa dugo ng mga tao na ayaw makita ang kadiliman na manalo. Alam niya na hindi lalabas ang katotohanan kung walang sinumang nangahas na maghanap. Maraming tao ang nagsasabi na hindi ito ang aking problema. Hintayin na lang ang pulisya. Mas ligtas ang manahimik. Ngunit tingnan kung ano ang nangyari ng pinili ng lahat na manahimik. Bumagsak ang mga biktima. Lalong lumakas ang baliw na mangkukulam, lumalaki ang kadiliman, at lalong natatakot ang mga mamamayan. Gayong dapat ay sama-samang tumayo ang bansang ito. May moto ang bansang ito. Bayanihan nagkakaisa sa pagkilos. At ang layunin na iyon ay upang protektahan ang pagkatao. Mula sa kasong ito, kailangan nating matuto na ang kasamaan ay hindi nangangailangan ng malaking hukbo upang lumago. Kailangan lamang nito ng isang bagay, kawalan ng paglaban. Si Kaluis ay hindi isang halimaw na biglang lumitaw na lang. Lumakas siya dahil isinara ng lahat ang kanilang mga mata, dahil pinatahimik ng takot ang mga tinig ng mamamayan. Dahil walang sinumang nangahas na magsabi, hindi, kailangan itong tumigil. Dito nakaukit ang nakakatakot na mensahe. Kung hahayaan nating lumago ang kadiliman, kung gayon tayo ang magiging nagpapayabong nito. Sa tensyon ng kwentong ito, may isang bagay tayong dapat pag-isipan. Una, ang kasamaan ay laging lumalaki kapag pinapayagan ito ng lipunan. Ang katahimikan ay ang pinakapanganib na anyo ng pagsang-ayon. Pangalawa, ang tapang. Isang tao ay maaaring maging huling pader laban sa kadiliman. Hindi si Aris isang superhero. Siya ay isang ordinaryong tao lamang na piniling lumaban. Ikatlo, ang pagkatao ang pinakamataas na halaga ng bansa. Kung ang tao ay hindi na nagpoprotekta sa isa't isa, kung gayon ang bansang ito ay hindi na isang bansa. Ikaapat, walang ritual, walang kaalaman, walang kapangyarihan na mas mataas kaysa sa halaga ng moralidad. Malakas lamang ang kadiliman kapag humina ang moralidad ng tao. Ikalima, ang estado ay nakatayo dahil sa tapang ng kanyang mamamayan. Hindi dapat muling yumukod ang bansang ito sa takot mula sa trahedyang ito, mula sa dugo ng mga bagong kasal na dumanak ng walang sugat, mula sa mga ungol ng mga kaluluwa na nakulong sa panaginip. May isang huling mensahe na pinaka-nakakatakot. Kung hindi natin pangangalagaan ang bansang ito mula sa kadiliman, kung gayon isang araw, ang kadiliman na iyon ang mangangalaga sa atin. Ang pangalagaan ay nangangahulugang ikulong, kunin, angkinin, alisin ang pagkatao unti-unti. Tulad ng ritual ni Kaluis. Kaya ang pinakamalaking moral na mensahe mula sa kwentong ito ay maging matapang na labanan ang kasamaan. Dahil ang tapang ng isang tao ay maaaring magligtas sa buong bansa. Huwag maghintay na mangyari ang trahedya sa ating pamilya. Huwag maghintay na maging biktima ang ating mga anak, kapatid o magulang. Buhayin ang moralidad ng bansa bago ito ilibing ng kadiliman. Tulad ni Aris, dapat tayong maging matapang na tumayo, hindi dahil gusto nating maging bayani, kundi dahil walang bansa ang mananatili kapag pinili ng kanyang mamamayan na manahimik.
Iyan ang pinakanakakatakot, pinakamahalaga, at pinakanasyonalistang mensahe mula sa kwentong ito. Kung hindi natin lalabanan ang kasamaan ngayon, sapilitan tayong haharapin ito sa mas madilim na paraan bukas. Salamat sa mga kaibigan na nag-click sa like at subscribe button. Naway laging bigyan kayo ng ala ng kalusugan, mahabang buhay, sagana na biyaya at pagpapala sa inyong buhay.